Ayan mga kabunyog, mga kababayan, interesado na ba kayo mga kabunyog? Tignan mo nga naman ang life, no? Tignan mo nga naman ang buhay, bilog ang mundo. Sino pong mag-aakala na itong si Rodrigo Canor Duterte at itong si Bato, si Tobats de la Rosa ay quote and quote ipapatawag po sa Super Committee Quadcom hearing sa Kongreso. Diba mga kabunyog, mga kababayan, sinong mag-aakala na talagang iikot ang mundo? At ito nga, no, nanonood tayo dun sa hearing, itong sila Representative Franz Castro, itong sila Raul Manuel ng Makabayan Black, talagang mukhang super excited din sila, no? Parang sinasabi nila Franz talagang nila Congressman Franz Castro, nila Congressman Raul Manuel. Nako, kailangan nating imbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, ayan dating Pangulong Rodrigo Duterte. Imbitahan dapat dito sa Quadcom hearing. Ano ba yung Quadcom hearing na yan? Ano ba yung Quadcom committee na yan? Yan po ay hearing dyan sa Kamara. Siyempre, in aid of legislation pa rin yan. Yan po ay binubuo ng 4 na komite. Yung 4 na komite ay nagsama-sama po yung komite na yan para mag-conduct po ng public hearing. So joint ano po ito? Joint hearing. So ano yung mga komite na yan? Committee on Dangerous Drugs, Committee on Public Safety and Order, Committee on Human Rights, I think kasama pa yata dyan yung Committee on Gaming, no? Yung 4 na yan. So anong topic dyan? Yung Pogo, tapos kasi yung Pogo, puro kriminalidad yan. Kasama po sa mahahagip na topic syempre, yung money laundering, yung mga kriminalidad, then syempre drugs. Yung drugs po, yung drug problem ng Pilipinas at yung war on drugs ni Duterte. So mahagip po dyan sa meeting na yan, sa hearing na yan, yung Operation Tokhang-hang-hang. Yung Operation Tokhang ni Bato at ni Canor Duterte, iimbestigahan na po yan. Yung mga extrajudicial killings o tinatawag na EJ case, extrajudicial killing, kasama po yan sa imbestigahan. At sinabi nga po ng mga Makabayan Black Congressman doon kanina no, sa pagdinig, tinatanong po ni Congressman Franz Castro dito kay Congressman Ace Barber, sinasabi niya, ang Makabayan Black ay marami na pong ginawang resolusyon dyan sa Kamara tungkol po sa mga human rights violation, yung mga pagpatay sa mga aktivista. Kaya sabi ni Franz Castro, hindi ba natin iimbitahan si dating Pangulong Duterte? Yan nga, nagdesisyon na yung komite, iimbitahan po, quote and quote iimbitahan. Yan syempre ang mga unang salita nila dyan. Si Canor Duterte at si Bato de la Rosa. So yan po yung mga topic. So ano ina-expect natin dyan? Syempre, dala-dala nila Franz Castro, nila Raul Manuel at nila Arlene Brosas. I think kasama ba si Congressman Brosas dyan sa Quadcom Committee? Kasi by membership po yan, ano? Pag member ka ng komite. So dala-dala na ng mga Makabayan reps, congressman, ang sibuyas, ang bawang, ang suka, ang paminta. Bakit ba, Kulex? Magluluto ba? Meron yatang gigisahin. Di ba? Para maiba naman yung ating vlog, ano? So, magdadala po sila ng sibuyas, bawang, paminta at suka. Kasi meron po silang gigisahin dyan sa house, dyan sa Kamara, no? Siyempre, may mantika yan. Sinong gigisahin? Siyempre, yung mga may kinalaman dyan sa drugs. Ang may kinalaman sa extrajudicial killings.
Yung may kinalaman sa pogo, go, go, go. Yung mga pogo-pogo na yan. Yung mga may kinalaman po sa pagpatay at pagdudukot sa mga aktivista na sinasabi ni Franz Castro. Ang dami na namin yan. Mga complaint, mga resolution, naka-file pa nga yan sa Commission on Human Rights. So once and for all, sa haba-haba man ng prosesyon, ay sa Quadcom pa rin ang tuloy. So dahil bilog ang mundo, sino bang mag-aakala na darating ang panahon, si Duterte ay haharap dyan, si Bato, lalo po sa party ni Duterte una yan, imbitasyon eh. Pag hindi siya pumunta dyan, hindi na siya iimbitahin. Isasampi na siya. Ganun po yan eh. Siyempre una yan, santong dasalan po yan eh. Ibig sabihin, hindi ka muna popwersahin. Iimbitahan ka muna. Kung kusa kang pumunta dyan dahil may imbitasyon. Parang volunteer. Para hindi naman pangit pakinggan. Pero pag ayaw umattend ni Canor, mag-i-style ano siya. Yung si Farm Girl, si Alice Guo. Magdadahilan siya na ayaw niyang umattend. Or mag-aalakibuloy siya, ayaw niyang umattend. Isasampi na siya ngayon. Pag ayaw pa rin umattend ni Canor Duterte dyan, show cause order muna. Pagkatapos ng show cause order, ibig sabihin, pagpapaliwanagin siya, but ayaw niya umattend sa hearing, ang susunod po dyan ay maaari pong mag-issue ng warrant of arrest ang Kamara o kahit ang Senado, kung sa Senado gagawin ng hearing. Pero this time sa Kamara, sa lower house, sa House of Representatives, ang mga committee po na yan ay may kapangyarihang mag-issue ng warrant of arrest. Yan po isa sa mga powers ng mga Congress, ng Congress, ng mga congressman. Pwede sila magpa-aresto ng tao na ayaw pumunta sa isang pagdinig sa Kongreso. Yan po yung isang inherent power ng legislative branch of our government. Di ba? Polsai 101 yan, di ba? Inherent power yan. So, una yan, imbitasyon, susunod, sabpina. Pag ayaw sa sabpina, show cause order. Pag ayaw pa rin sa show cause order, warrant of arrest na. Either way, pare-parehong esensya niyan. Papupuntahin yung tao dun sa hearing. In this case, halimbawa, si Kibuloy, mayroon pong standing warrant of arrest sa Senado. Bakit po? Kasi pinatawag yan ni Risa Ontiveros, una ilang imbitasyon yan, mga 2-3 imbitasyon. Pag ayaw, show cause, sampina na po yan. Pag ayaw sa sampina, show cause order. At pag hindi na-satisfy sa paliwanag ang mga mambabatas, warrant of arrest. So, ganun yan. So, dito, talagang magiging hindi to matatanggap ng mga Duterte. Lalo itong si Canor, si Rodrigo Canor Duterte, na sanay siya, na siya naghahari, na sanay siya ang boss, siya ang big boss, siya ang nasusunod. Para siyang emperador, si Haring Bastos, sanay na siya ang boss. Pero this time, hindi po. Ipapatawag siya. Kagaya lamang ng isang ordinaryong Pilipino. Ganun po yan. Walang pinipili po ang sabpina. Ang sabpina power ng Kongreso o ang pag-i-invite ng Congress, kahit sino ka pa, umattend ka dyan sa gusto mo. At pag siya'y nandyan, ganito po mangyayari dyan, kagaya lang din ng ibang mga resource person na uma-attend sa mga congressional hearing, siya po manunumpa, oath, magte-take po siya ng oath, manunumpa siya, to tell the truth and nothing but the truth, so help me God. Kaya lang, manunumpa siya talaga sa harap po ng mga mambabatas, at syempre, to help me God, yung totoong Diyos, hindi kay Kibuloy manunumpa. Kasi baka manunumpa kay Kibuloy no? Ewan ko kung ang God ni Duterte si Kibuloy, pero wala tayong pakialam. So to tell the truth, nothing but the truth, so help me God, manunumpa sila Canor dyan, sila Bato, at dyan na nga, bawal na ang pajok-jok, bawal na ang pabuli-buli, bawal na rin po dyan yung mga patalinhagang salita.
Hindi na rin pwede mga baru-barubal na salita dyan. At bawal na rin dyan ang sinungaling. Oh. At dyan, obligadong sagutin ni Canor Duterte yung itatanong po ng mga congressman. In this case, dahil bilog ang mundo, ang magtatanong po ay sila, kasama sa isa sa magtatanong, syempre, sila Franz Castro, sila Congressman Raul Manuel, na ang tagal-tagal naman na nire-red tag itong mga congressman. Ngayon, baligtad naman ngayon. Haharap si Canor, siya naman ang gigisahin ng mga congressman. Ano? Tungkol saan? Sa Pogo, sa extrajudicial killings, human rights violation, siguro matatapik na rin dyan ng sigurado tayo, yung Tokhang, war on drugs, kahit ICC matatapik na po dyan. Ano? Sama-sama na yan mga kabunyog. Ngayon, mga kabunyog, pwede bang tumanggi si Canor dyan? Hindi po. Hindi na siya pwedeng tumanggi dyan. Pwede siyang magsama ng mga abogadingding niya. Isama niya si Panelo, si Roque, isama niya kasi pwede niyang magdalang abogado. Pero, pag siya tinanong ng congressman, kailangan niyang sumagot. Kailangan po niyang sumagot. No? Masakit yan sa kanya dahil imagine, dati kang presidente, tas ngayon parang masasabi natin na makikita ng publiko ngayon yung paano niya sagutin. At diyan po, ang tingin ko, haharapin niya face to face. Face to face. Parang palabas sa Channel 5 nun, ano? Harapin mo face to face. Natandaan ko pa. Sino yan? Yung mga testigo. Yung mga testigo, yung mga kakantang PNP generals, yun ang harap-harapan pong mga kasarap manood niyan, ano? I think August 15 yata ang niyan. August 15, yung hearing na yan, yung Quadcom hearing na yan. Tinatawag nga yan na super committee, di ba? 4 na yan. 4 na committee yan, ano? Ngayon, anong mangyayari? So, the usual, kung dapat ipapakita dito ng mga congressman kung paano nila tinatrato yung ibang mga resource person, ganun din si Canor Duterte. Walang special treatment dito. Siyempre, may yan yung mga congressman. Halimbawa, sila Congressman Abante, sila Congressman Dan Fernandez, yang sila Acop. Siyempre, medyo magpapakitang gilas yan. Ganun yan Kasi maraming manonood nitong Super Quadcom hearing. Naku, matindi ito. I think first time yata nangyari ito, no? Ako, ngayon ko lang din narinig na 4 na komite, sabay-sabay. Sabay-sabay. Joint hearing ito, no? Joint Congressional Inquiry. So, marami talaga ditong congressman na member. Makapal-kapal lang dito. Tsaka mahaba ito na pagtatanong, no? At maraming mga resource person. Mukhang matapang naman ang sinasabi nila barbers, nila Congressman Dan Fernandez na talagang ito'y para daw sa katotohanan. Di ba? Sana all, di ba? Mapapasana all ka na lang. Para sa katotohanan, kumbaga, walang puprotahan, walang kasinungalingan, pawang katotohanan lamang. Di ba? Ganun po yun, ano? Yan po ang mangyayari sa House. And this time, baligtad na. Si Duterte na ang tatanungin. Halimbawa, may pulis doon na nagsabi, totoo po yung mga payo-payola na yan. Totoo po yung mga reward money na yan. Sa bawat pinapatay na tao o adik o kung sino mga pinapatay dyan sa Tokhang na yan, may kaukulang reward na let's say 20,000 pesos. Kung anong sasabihin ng mga police general dyan, na may mga talagang reward money o pera. Kumbaga may halaga ang buhay ng tao. Kung sinong makakapatay na pulis dyan, may 20,000 o 30,000 pesos, pabuya, kapalit ng buhay ng tao. Pag yan ay mga kinanta na, kumanta na ang mga general dyan, ang itatanong lang naman talaga yan, bottom line, siyempre, lalo na ang mga makabayang congressman, itatanong yan, sino nag-utos? Yun naman ang straight na tanong diyan. Kung nangyari yan, sinong nag-utos? Tapos pangalawa, saan galing ang pera? Di ba?
Siyempre, may panggagalingan ng pera yan na sinasabi nga, may mga impormasyon, galing daw sa katas ng pogo. Isipin nyo, no? Lagi ko sinasabi, isang kawalangyaan ay manganganak pa ng isang kawalangyaan. So, katas ng pogo. Di ba? O, sabi ni Paul Nick, payback time, Mr. Duterte. Oo, abangan natin yan. Sabi ko nga sa inyo, bilog ang mundo eh. Sino mag-aakala na darating sa ang panahon na si Duterte upo doon? At lalo po ngayon, sa political situation ng Pilipinas, yung political climate ng Pilipinas, kung saan talagang magkaaway na yung Marcos Duterte, hindi na mapigil ang away, di ba? Naalala nyo, di ba? Nilabas nila yung pulburon video ni Marcos. Galit na galit si Marcos dyan. Sila Lisa Araneta, no? Ngayon, syempre, kahit sasabihin natin na itong mga congressman ay independent-minded yan, they are on their own, hindi pa rin maiaalis talaga. At totoo naman, may impluensya pa rin dyan si Tamba, di ba? Di ba mga DDS, si Tamba? Kilala nyo ba si Tamba? Yung tinatawag yung Tambaloslos. Si Speaker Martin Tamba Moves Romualdez. O, di ba? Sinasabi nga ng mga DDS, hindi, ano yan, talagang galawan nila Romualdez yan para durugin ang mga Duterte. Pwede kang ganun talaga yan. Pwedeng ganun yan, ha? May mga hidden agenda yan. Kasi politika yan eh. Politika yan. So talagang maaaring isa sa paraan yan ng Marcos, nila Romualdez, itong Quadcom na to, na talagang exposed na si Duterte sa kanya mga ginawa, no? At tingin ko naman, ang sa atin naman dito, kung ano man ang away nila sa politika, bahala sila. Bahala kayo dyan. Basta tayo sa Bunyog, ang gusto natin dito, katotohanan, katarungan. Yun lamang, katarungan para sa mga biktima, katotohanan. Once and for all, maitama natin yung mga nangyari. Di ba? Kung may mga pinatay, kung may mga pinatay, libo-libo ang pinatay, nanghihingi ng katarungan ang mga biktima. O edi, ibigay ang katarungan. Kung ito, sinasabi nga dito, na itong Quadcom hearing na ito, anumang testimonya, yung mga pag-amin, yung mga ikakanta po, ng mga PNP generals, yung mga police general, na iimbitahan dyan, kakantayan, magsisiwalat yan ng impormasyon. Halimbawa, sila General Karamat, pwedeng sila General Ricardo De Leon, o kung sino pang mga pwedeng generals dyan, sila Albayalde. Pag kumanta na yan, siyempre, dahil yan ay isang committee hearing, ano po yan eh, sinumpaan. Sinumpaan yung kanilang masasabihin dyan, bawal magsinungaling dyan. Nag-oath sila. So, lumalabas yan ay isang official record. At dahil yan ay official record, yan po ay magiging isang public document yan. So dahil yan ay isang public document, pwede pong kunin yang ebidensya, ipapasa sa ICC. Ganun po kabigat ang mga legal implication ng hearing na yan. Kung sasabihin ni Duterte, nadula si Duterte dyan, kung anong sinabi niya dyan, ano man sasabihin nila dyan, ay magagamit pong ebidensya ng ICC prosecutor. Kasi definitely yung topic dyan, may kinalaman po sa kaso sa ICC yung extrajudicial killings, human rights violation, ano po yun eh. Konektado talaga sa crime against humanity yun eh. Yun nga yung pinakabuod ng kaso. Patayan. Human rights violation, di ba? Di kung yun ang itatanong, yan na mismo yung kukuning ebidensya. Paano magiging ebidensya? Sinumpaan po yan kasi public hearing yan. At yan ay ang mga nagsasalita dyan, bawal magsinungaling kasi nag-oath sila. Nag-oath po sila. To tell the truth, nothing but the truth, so help me God. Di ba? Paulit-ulit tayo doon, mga kabunyog, mga kababayan, di ba? Ngayon, anong masasabi nyo? Di ba, bilog ang mundo. So sabi ko nga, magdadala na ng bawang, sibuyas, paminta, at suka, at mantika, sila Franz Castro. Kasi merong gigisahin. Di ba? Hindi naman pwede sabihin ni Duterte yan. Magjo-joke-joke ako dyan. Hindi pwede magjo-joke-joke sa dyan. Actually, pwede siyang ipakontempt ng mga congressman dyan. Di ba? Pwede siyang ipakulong, ha?
Wala naman sinasabi sa batas na dahil dati kang presidente, hindi ka pwede i-contempt. Hindi po. Dahil si Canor Duterte ay isa ng pribadong mamamayan, wala na siyang pribilehiyo ng isang presidente. So para lang siya isang karaniwang Pilipino dyan. Isang karaniwang mamamayan. So pag nagluko-luko si Duterte dyan, nagmura-mura sa dyan, pwede po siyang ipakulong doon sa Kongreso. Tingin ko matatapang din tong sila Abante. Tingin ko lang ha, siyempre may konting ano yan Poporma yan talaga kasi talagang buong bansa nakatutok dyan sa Quadcom hearing na yan. At hindi basta-basta ang iimbitahin. Ito nga si Duterte, di ba? Yun ang matindi dyan. Pero tingin ko nga, tamba moves yan. Tama naman yung mga DDS, sila Roque. Tamba moves yan na talagang dudurugin si Duterte dyan. Pero may basihan naman kasi talaga. Hindi lang dahil politika. Yung mga nangyaring EJK, yung Pogo, hihimayin na yan dyan. Maraming magtatanong dyan kay Canor Duterte. No? Tignan natin kung bibigay si Canor. Alam niyo naman si Canor, pikunin. Pag napikon yan, baka umamin yan. Baka umamin. Pinapatay ko talaga. Pwedeng ganun yan. Mag-mental breakdown si Canor, di ba? Ano sa tingin nyo, no? So, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.